This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abang ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang sa 30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pinas, Metro and Mega Manila extension sa DZRH at HD. Naray si Maya. Kisses Hubs. Para sa DCRH, yung Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at mag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang urology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin sa ating palatuntunan Dr. Stephen Nazareth. Magandang gabi po sa inyo, Doc, and welcome to the show. Kumusta po? Hi, good evening. Okay naman na po. Yes. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At ngayon po, pag-uusapan natin
prostate problems. Para nga po sa mga kalalakihan, makinig po kayo at maaaring may madagdag pong kaalaman tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan, lalong-lalo na nga po sa prostata ng mga kalalakihan. So alamin nga po muna natin, Doc, ano nga po ba yung top 3 common prostate problems na posible pong ma-encounter ng mga lalaki? Of course, number one is yung BPH, yung paglaki ng prostate, which is very common sa lalaki. Kakambalan ito ng pag-edad Lalaki at lalaki talaga ang prostate mo no matter what you do. Pangalawa, of course, is yung cancer ng prostate, na ito ang third leading cancer sa lalaki. And of course, yung number 3 is infection ng prostate o yung prostatitis, na maaaring mangyari kahit anong edad. Okay. So ano po, Doc, yung kadalasang dahilan kung bakit nga rin po ba nagkakaroon ng prostate problem? Kung sabi natin sa prostatitis or yung pagkakaroon ng infection, ito nga rin po ba ay may kaugnayan rin sa urinary tract infection or dahil paulit-ulit nga rin po yung UTI? Oo, isa yan sa po pwedeng dahilan. Dahil nagkakaroon sila ng common na daanan, yung ihi, dumadaan din yun sa area ng palabas sa ari ng lalaki, and doon din yung usual na prostatic juice, doon din dumadaan kasama ng similya ng lalaki. Minsan, yung ihi nakakapasok sa daluyan ng prostate at pumupunta sa prostate at nai-infect ang prostate. Ito yung yung common na kung bakit yung iba panay-palawit ang UTI, tapos nagkakaroon ng infection ng prostate, and vice versa, yung lagi naman nagkakaroon ng infection sa prostate, nagkaka-UTI din. Kasi meron silang common exit point. Okay. At maaari nga rin po ba, Doc, na maging dahilan yung pagpipigil ng ihi? Like sabihin natin, nasa kalagitnaan ng kalsada, nagmamaneho. Siyempre, hindi ka naman agad-agad makakapunta sa banyo para umihi. Yung iba kasi very sensitive sa mga ganito. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon Pero minsan, yung iba makapagpigil lang talaga. Grabe na nagiging problema. We have to remember, habang tinatatagal natin ang ihi natin sa pantog, para yung stale water na dumudumi. Okay? So, yun yung nagiging problema natin. Pag tinatatagal natin yung ihi natin sa pantog, pwede siya talagang pasukin ng dumi. Kaya hindi advisable yung magpipigil ka, especially yung mga pasintabi, yung mga babae, ayaw umihi sa ibang, gusto lang lagi sa bahay. Okay. So, pag lumabas, ayaw lang umihi. Gusto, pagdating na lang sa bahay, iihi, Keso marami daw ganito, maraming ganyan. So, kaya nagiging common ang UTI din sa babae. At namamana nga rin po ba, Doc, yung pagkakaroon ng problema sa prostata para sa mga lalaki? Naku, oo. Most definitely. Ito ay isang bagay na hindi natin magagawa. Mapapamanahan ka ng ganitong klaseng problema. But of course, hindi naman sa lahat ng pagkakataon tumataas lang yung risk mo of having prostate problems pagka ang ama mo o yung mga kamag-anak mo ay meron ding problema sa prostate. Ang obesity, Doc, or yung sabihin natin nga po labis na timbang, maaaring may ugnay nga rin po ba yan sa pagkakaroon ng prostate problem? Yes, kasama na rin yan kasi ang usual dahilan is, di ba, yung karamihan naman na obese ay mahilig sa mga karne, mahilig sa prito. Ito yung masarap So, ito yung dito, yung mga food nila, ito yung maaaring maging start ng problema sa nakakadagdag sa problema sa prostate, Oo. Yung pagpapabaya, Doc, dahil nga po hindi agad na bigyan ng pansin, hindi tayo agad nakapagpakonsulta, ayan nga rin po ba ay maaaring humantong sa mas malalang problema sa prostata, which is yung prostate cancer?
Kasi ang prostate cancer, no matter what you do, kung magdi-develop ka niyan, magdi-develop. Of course, mababawasan natin yung chance na mag-develop. Ang dito kasi, madali siyang madidetect eh. And madali natin magagawa ng solusyon kung maaga pa natin ma-detect. Imagine, ang prostate ay napakabagal kumalat, ang prostate cancer, no? Tapos yung iba hindi pa nagpapatingin. Sa lugar na kaya natin sanang solusyonan, dahil nga ayaw nila magpatingin, nahuhuli na tayo at hindi na natin magawa ng solusyon. Yung prostate enlargement, Doc, na isa nga rin po sa karaniwang prostate problem ng mga lalaki, ito ay nangyayari dahil nga rin po kaakibat ng edad, Pero may mga lalaki rin naman na hindi nagkakaroon ng ganito. Ano pong pinagkaiba? Nasa hormones po ba yan? Nasa lifestyle? Oh, okay. Napakagandang tanong yan. Yung fortunately or unfortunate for most, dahil yung iba talagang sila swerte na napakaganda ng genes, napakaganda na kahit na gano'n sila kasalbahe sa katawan nila, talaga naman pala. Yung iba naman na sobrang ingat sa kanilang pagkakatawan, sobrang ingat sa kinakain, hindi pa rin nila ma-prevent ang paglaki ng prostate. So, yes, merong kinalaman ng genes dito, pero ultimately, age ang factor kung bakit lumalaki ang prostate, kung bakit tayo nagkakaroon ng BPH. Na imagine, at 80 years old, more than 90% ng individual ng kalalakihan ay mayroong problema sa prostate. Ibig sabihin, lumalaki talaga ang prostate as we age. So, good genes, yes. Good diet, probably. Pero age is always the number one factor. Okay. At ano nga po ba ang epekto, Doc, ng pagkakaroon ng problema sa prostata para sa mga kalalakihan? Nakakabawas nga rin po ba yan ng pagkalalaki? Kasi ang pinaka-problema dito, yung ihi, tumatagos siya sa prostate. So pag ang prostate ay lumalaki, natitigilan yung pagdaloy ng ihi. Kaya nagrereklamo yung lalaki ng paghirap ng pag-ihi niya. So ito yung mayat-maya, puntang-punta ng banyo para umihi, nagmi-meeting, lagi na excuse me. Yung katabi sa aeroplano, excuse me, yan. So lagi tapos pag nasa banyo, kita mo nakadalawang ihi na yung kabilang yung urinal, siya nandun pa rin, nakasalang. So, yan ang pinaka-common na problema, na panay-panay ang ihi sa banyo, tapos ang feeling nila, hindi nila hindi nila nauubos yung pag-ihi nila. Parati na lang may naiiwan. Tapos, yung iba, bangon ng bangon sa gabi para umihi. Yung pakiramdam nga rin po ba niyan, Doc? Yes. Yung pakiramdam nga rin po ba niyan, parang yung nabalisaw-saw, Doc? Yan. Kung kung tatanungin mo, yung balisaw-saw, iba-iba yung interpretation per person. Ano ba ang balisaw-saw sa'yo? Yung iba, sasabihin, mahapde ang pag-ihi. Yung iba, yung sasabihin, hirap ang pag-ihi. Okay. So, medyo broad, but yes, ang balisaw-saw is isa sa mga, in general, isa sa mga posibleng cause, which is yung hirap ng pag-ihi na merong hapde. Pero pagka kasi balisaw-saw, usually associated yan sa hapde at possibly UTI, urinary tract infection, which is yung a consequence naman talaga. Yun ang pwede mangyari pagka ikaw ay merong BPH. Okay. Alamin nga rin po natin, ano nga po ba ang normal size ng prostata at papaano nga rin po ba natin masasabi na ito ay nasa prostate enlargement na? Yan po ang ating babalikan, Doc, maya-maya. Mag-commercial break po muna tayo. At para nga rin po sa may mga katanungan, i-comment na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
Amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Pinag-uusapan pa nga rin po natin prostate problems. Para nga po sa may mga katanungan, feel free na i-post po ang inyong concern sa ating Facebook page na DZRH News. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po ng ating discussion, kasama pa rin po natin si Dr. Stephen Nazareth ng Makati Medical Center. Alamin nga rin po muli natin, Doc, kung ano nga po ba yung normal size ng prostate para pag nagpa-check up sila at nakita nilang mas malaki doon sa sukat na yon, malaman nila na kinakailangan po nila ng follow-up check-up or karagdagan pang pagpapasuri sa mga espesyalista. Oo, hi. Para sa mga yung mga kalalakihan, ang normal size ng prostate ay actually maliit lang, 20-25 grams. So, sinlaki lang siya ng yung regular size na kamatis. Kamatis, okay. Yung medyo maliit. Medyo maliit na kamatis, Oo. Tapos, pero pwede siyang lumaki na kasing laki ng santol. Oh. Imagine from kamatis to santol, di ba? Ang laki nun. With age talagang lumalaki yan. So, sa paglaki nito, Doc, unti-unti, dahan-dahan nga rin po ba at masakit? Okay. Actually, hindi mo nga napapansin na lumalaki yan. So, very silent, palalaman mo na lang, biglang hirap ka nang umihi. O nagkakaproblema ka na bigla sa ihi. And then, nung ipa-check up mo,
mas malaki na pala siya sa normal. Oo. Yun ang usual. Silent siya. Oo, silent yan. Sa ihi, Doc, makikita nga rin po ba sa simpleng urinalysis exam ang diferensya or sabihin natin problema sa prostata? Naku, hindi. Ang malalaman lang natin sa ihi is kung meron kang infection. Pero ito is pwedeng dahilan lamang para magkaroon ka ng ang prostate pala ang naging problem. Pero hindi requirement ang meron kang finding sa ihi para masabi na meron kang problema sa prostata. Okay. So, papaano po natin dinadiagnose ang prostate problem, Doc? Magkakaiba po ba yan kung sa prostate enlargement, prostate cancer, at yung sa prostatitis? Yes, oo. Very different yun. Usually, yung prostatitis madaling ma-diagnose. Kung halimbawa, yung pasyente seemingly well, all of a sudden, nilagnat and then hindi makaihi, chances are may infection ng prostate yan. Prostatitis kagad yan. So yun, lagnat at biglang hindi makaihi or biglang hirap umihi. Now, yung enlargement ng prostate naman, yung unti-unti siyang nagkakaroon ng problema sa pag-ihi. Unti-unting very noticeable. Unnoticeable yung pinapapansin lang, mas madalas na biglang umiihi or minsan bangon ng bangon sa gabi para umihi. Very subtle until finally sobrang hirap na siya umihi. Na akala niya hindi siya nagpapatingin kasi parang unti-unti niyang tinatanggap na gano'n na talaga yung ihi niya. Unlike prostate cancer, kadalasan silent all the way yan. Wala kang nararamdaman all throughout. Yung pagka may nararamdaman ka na, baka mamaya medyo malala na yung iyong sitwasyon. Lalong-lalo na pagka nagko-complain ka ng mga sumasakit ang buto, yung talagang matinding pananakit. Masakit po ang sorry, Doc? Ang buto. Buto. Buto, okay. Yes. Oo, kasi ang pinaka-common na na pwedeng pagkalat ng prostate cancer sa buto. Kaya magka-complain ka ng nananakit yung mga buto-buto mo, yun, tapos may problema ka sa buto, ang una nilang inibis na cancer ng prostate. So, pagka meron kang nararamdaman sa prostate, tapos may cancer ka, chances are medyo advanced na siya. So, ang gusto natin talaga is wala kang nararamdaman because most likely, early pa yung cancer mo sa prostate. Yung maaari nga rin daw po ba, Doc, na makakitaan sila ng dugo sa ihi kung may problema sila sa prostate? Oo, yes. Kasi habang lumalaki ang prostate, pati yung ugat nila sa prostate lumalaki. So ngayon, pwede siyang tumagas sa sa ihi, kaya makakakita ng dugo. But again, hindi ito requirement. Ito is extra finding lamang na may dugo sa ihi, baka may prostate problem. Yun, kasi parang extra lamang yun. Salamat na lamang at merong nakita para lalong magpapatingin yung pasyente. Ano nga po ba, Doc, yung edad na ine-encourage natin na yung mga lalaki ay magkaroon ng regular check-up para mabantayan nga po kung may problema sila sa prostate nila, nang sa gayon maagapan natin yung pagkakaroon ng mas malalang karamdaman? Oh, alright. Oo. Yung yung edad 50 years old and older, regardless kung meron kayong nararamdaman o wala, dapat nagpapatingin na kayo regularly. Meaning, at least once a year nagpapatingin kayo. Pero yung may history ng merong kapatid, merong ama, merong lolo na merong cancer sa prostate, ibinababa natin ng 45 ang regular check-up. Kasi nga, mas prone sila mag-develop So, gusto natin yung ma-detect agad na mas maaga. Okay. Pero kailan naman po dapat nagpapa-check up, Doc? Kung mahapde, masakit, or sabihin natin nagiging madalas na yung kanilang pag-ihi at hindi na dapat kailangan pang patagalin pa?
Well, I'm hoping na pag dumating ka doon sa edad na yon, before ka pa magkaroon ng sintomas, magpapatingin ka na. Pero kung halimbawa, talagang hindi ka nagpapatingin, yung magkaroon ka lang ng mga pagbabago sa pag-ihi, yung magduda ka na agad. Kahit na simple lang yan, feeling mo, bakit ngayon bumabangon ako sa gabi para umihi kahit minsan o kahit 2 times. Yung sana yung ating mga pasyente, huwag nilang tanggapin sa sarili nila. Hindi, sa ganito talaga, ang lolo ko, ganyan din eh. So bigla na lang tinatanggap na, part yan ng aging. Huwag. Magpatingin na sana kayo. Kahit yung slightest difference ng pag-ihi nyo kumpara doon sa inyong kabataan. Aside nga po sa hirap or madalas na pag-ihi, Dok, ano pa nga po ba'y maaaring sintomas or manifestation ng problema sa prostate? Pananakit ng balakang or yung lower back, may kaugnayan nga rin po ba, Dok? Okay. Yan ang isa sa mga pinaka-common na na reklamo ng pasyente pumupunta sa atin. Kasi pagkaalimbawa yung nagre-retain talaga sila ng ihi, yung hindi nila nailalabas lahat ng ihi nila, minsan talaga nagrereklamo sila ng nananakit yung balakang. Kasi parang laging may laman yung pantog eh. So mabigat. Parang ang sinasabi ko nga dyan eh, parang pag ikaw ay laging may hawak na handbag na 1 kilo, 2 kilo, siguro hindi mo mararaman. Pero pag maghapon mo ng dala yan, napapagod yung kamay mo. So yung pantog mo, napapagod din pagka laging may laman. So nananakit ang either puson o yung likod. Parang ngalay ang pakiramdam. Worse, kung halimbawa ito is cancer naman related, naku, hindi lang pananakit ang talagang matinding pananakit yan kung sakali. Ang luslos ba, Dok, maaari ring mauwi sa prostate problem? Yan. Yung luslos naman, karamihan, medyo nung kabataan natin, meron na tayo, pero through the years, lumalala. Hindi siya nagmamanifest. Pero pagka nagkaroon ka ng problema sa prostate, na ikaw ay iri ng iri sa kakaihi mo, pinipili mo para lumbas, lalala ang luslos mo. So actually, yung luslos, pwedeng konsekwensya ng hirap ng pag-ihi na parati kang umiiri sa pag-ihi. Pero hindi siya connected sa isa't isa, Dok, na kapag napabayaan, maaari nga pong humantong sa prostate problem. No. Hindi siya connected. Parang yung isa is consequence lamang dahil sa hirap ng pag-ihi. Pero yung hindi sila directly related. Pero nai-influensyahan ng pag-ihi ang pag-develop ng luslos. Pag na-diagnose na may prostate problem, Doc, may mga bagay nga po ba or limitasyon na rin ang pasyente na bawal gawin or sabihin natin kainin din? Yung limitation lang nila sa activity is kasi lagi silang pumupunta ng banyo. So every time meron silang lakad, ang number 1 na kailangan nilang hanapin, nasa ng CR. Kasi kailangan ko tumakbo afterwards. Now, sa mga sa mga diet, sa mga iniinom, as much as possible, sinasabi natin kasama sa mga pagbabawal, hindi yung pagbabawal pero limitasyon, sana yung mga bagay na mas makakapagpaihi sa'yo, gaya ng kape, tsaa, alak, mabawasan natin. Para naman hindi ka ihi ng ihi. Gaya na kung nagkakape ka ng 4-5 beses isang araw, pwede 1 o 2 na lang, and hanggang lunchtime na lang. After lunch, sana wag na. And then kung umiinom ka ng litro-litrong tubig, araw-araw, kasi maganda daw ang tubig sa katawan. Yes, I agree, maganda ang tubig sa katawan. Pero naman, habang umiidad, nababawasan din naman ang need natin sa tubig eh. So dapat mawasan, and then 4 hours bago matulog, wag nang iinom. Tapos yung mga umiinom tayo ng mga pampaihi, kasi yung mga iba, di ba, may problema sa katawan na kailangan nila na diuretic.
kung pwede sana sa umaga inumin yun, wag sa gabi. Para naman makatulog ng mas mahimbing at hindi siya ihi sa gabi. Ano nga po ba ang tamang gamutan at management sa prostate problem? Yan po ang ating babalikan, Doc, maya-maya sa ating pagbabalik rin. Commercial break po muli tayo. Ang oras po muna natin sa buong Pilipinas, ganap na 8:00 ng gabi. This time check is brought... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! May nagbago! May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH
Ako si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Lunas. Nagbabalik po third part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. At kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Muli paalala nga po natin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa rin po natin prostate problem. Kung iba-iba nga rin po yung pamamaraan ng pagsusuri kung ano nga po ba ang prostate problem na na-encounter ng isang lalaki, alamin nga rin naman po natin, Doc, kung ano nga rin po ba yung pamamaraan ng gamutan kapag nagkaroon ng infection or yung prostatitis, yung prostate enlargement at sa prostate cancer. Simulan muna natin sa prostatitis, Doc. Oo. Yung prostatitis, of course, antibiotic lang ang katapat niyan. So, magbibigay lang tayo ng antibiotic, pero hindi ito yung 1 week lang or 2 weeks lang. 1 month minimum. Kasi ang prostate, may hirap tagusin ng antibiotic. Okay. So, it will take 2 to 3 weeks bago na makapasok and another week bago magamot. Yan, kaya huwag kayo magtataka kung bakit pagka binigyan kayo ng gamot ay 1 buwan kagad. Yun. So, don't be scared. Ganun talaga yun. Alright. Pero okay? Doc, kahit na nakaramdam na sila sa kalagitnaan ng kanilang gamutan, ng kaginhawaan, kumbaga gumaganda na, no, Doc? Parang nagiging normal na yung kanilang pag-ihi, hindi na mahapdi, hindi na nagiging madalas. Itutuloy pa rin nila hanggang sa matapos yung 1 buwan. Yes. Kasi siya ang pagkakataon na yon, most likely, nabawasan lang ang bilang na mikrobyo, hindi pa napapatay. So, kailangan tapusin yung regimen talaga. Okay. At after that, Doc, kailangan pa nga rin po ba ng follow-up check-up kung natapos na po yung 1 buwan or paano po natin malalaman na magaling na? Oo, kailangan talaga, no? Kailangan malaman kasi minsan bumabalik yan yung infection. So malalaman naman natin yung test natin, yung blood test natin, yung PSA, bumababa na siya. Yung PSA is blood test para malaman kung kamusta ang activity ng prostate. Na pagka sa infection, prostatitis, biglang tataas yan from normal, all of a sudden 5, 6, 10 times higher. Pwede yun. So, kita natin, unti-unti na siya bumababa until mabalik na siya sa normal. And then yung pag-ihi, gumaganda na rin. Pero yun na nga, we have to be very careful dahil maaaring bumalik yan. Kaya yung constant check-up, kailangan talagang gawin. Ano po yung maaaring nagiging dahilan, Doc, kung bakit nga po ba nagkakaroon ng recurrence dito sa prostate problem? Kahit natapos na yung gamutan. Yes. O yung iba kasi mahilig pa rin magpigil ng ihi or hindi talaga na-empty yung ihi, no? And then yung iba, meron silang trigger gaya nung yung alak o kaya yung maaanghang na food. Okay. Somehow, may trigger ito na magkaroon ng infection ulit ng prostate. So, yun, no? So, lifestyle definitely, kailangan natin ma-identify yung factor kung ano yung nagiging nila. Problema kung bakit nagkakaroon ng infection ng prostate. How about sa prostate enlargement, Doc? Sabi natin kanina, ang normal size ay parang kamatis. At kapag lumaki, maaaring kasing laki na ng santol. So, paano natin nireremedyohan ito, Doc, para bumalik sa dating size niya? Oo. Yun, pagka nagkakaroon na tayo ng sintomas, usually binibigyan natin yan ng gamot. Lagi ang una nating panglunas ay gamutan. 2 klase ng gamot, isang nagpapaluwag ng daluyan ng ihi at isang nagpapaliit ng prostate. Yung halimbawa, maliit lang yung prostate mo, pero matindi na yung nararamdaman sa pag-ihi, yung pampaluwag lang ang binibigay natin. Pero kung malaki ang prostate mo,
kadalasan yung combination na gamot ang ibibigay natin, yung pampaliit at pampaluwag. Kasi yung pampaluwag ng ihi, mga 1 to 2 weeks, maganda na ang resulta. Unlike yung pampaliit, mga 3 to 4 months bago ka makakita ng magandang resulta. Pero kailangan malaman ng ating mga makikinig na ang pampaliit ng prostate hindi yan liliit sa normal. Usually 10 to 20% ang inililiit. Minsan up to 30% ang kaya nilang paliitin. Hindi yung halimbawa, ang prostate mo, ang normal is 20 grams. Halimbawa, lumaki ng 100 grams, binigyan natin ng gamot. Usually, liliit lang siya up to 80 grams. So, kasi 20%, 10 to 20% na liliit, pero sapat na para yung pag-ihi mo ay maluwag. Yun naman ang gusto natin. And mapigilan yung paglaki pa in the future. Eto po, Doc, may question dito. 36 grams daw po yung kanyang prostate, nagtatake ng maintenance medicine. Madalas ang pag-ihi dahil rin po sa UTI. Ano pa nga rin daw po ba yung mga dapat pang gawin? Oo. Yan, una natin kailangan malaman, gaano ba siya kadami uminom ng tubig? So, yun ang pinaka-common na dalas ng pag-ihi iniiwasan natin yung uupo ng isang upuan tapos iinom 2 baso, 3 baso ang tubig. Hindi natin ina-advise yun. Kasi ang mangyayari doon, for the next 4 to 6 hours, wala siyang ibang gagawin kundi umihi ng umihi. So, ang gusto natin, yung parang tipong staggered. Every hour, isang tasa or kalahating baso, pero on the hour, ganon, para mas unti-unting pumapasok yung tubig sa katawan natin, unti-unti natin, yung nasasanay yung katawan natin, nakaka-adjust agad. So, yun ang kailangan nating malaman sa pasyente. Okay. Sa pagpapaliit nga rin po, Doc, ng prostate, kinakailangan nga rin po ba dyan ng surgery? Okay. So, kasi ang surgery natin, always last resort. Pag ayaw nang gumana ang gamot, na-exhaust na natin ng means para subukan yung gamutan lang at ayaw talaga. So, this is what we call yung medical failure. Ito lamang yung pagkakataon na ino-offer namin ng surgery. Okay. At eto pa, Doc, 49 years old, 27 grams naman daw po ang kanyang prostate. Normal po ba ito or dapat na nga rin po bang ipasuri? 49 talagang dapat magpasuri ka na, medyo malapit ka na sa edad. Yung 27 grams is acceptable. Kasi kung gusto natin maging strict, talagang 20 to 25 grams. So in 27 grams, medyo mas malaki na, pero yun na nga, gaya na sinabi ko, as we age, lumalaki siya talaga. So it's still an acceptable yung size for as long as maganda siyang umihi. Yun ang mas importante. Okay. Pero yung paglaki ng prostata, Doc, gaano nga rin po ba kabilis yan? Para from 27, maging 36, maging 47, or what? Yung iba-iba kada tao. Usually, lalaki yan every 5 to 10 years. Pero as we grow older, mas bumibilis yung paglaki niya. Pero yung iba, talagang to start with, ang bilis na ng paglaki. No? So, ang hirap sabihin kung sino ang mag-develop ng mabilisan, sino ang mag-develop ng mabagal. Alamin nga rin naman po natin, Doc, kung paano nga rin po natin ginagamot ang prostate cancer. Yan po ang ating babalikan sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. This time check is... Fabcon, amoy nakaka-joyful! Na naman, ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan
Curious ka ba sa maraming bagay? Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Pakinggan ang programang Pangkalusugan, Lunas. Usapang prostate problem, dito pa nga rin po sa
programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Stephen Nazareth ng Makati Medical Center. Alamin naman natin ngayon, Doc, kung papaano nga rin po ba ginagamot at hinahandle ang prostate cancer. Tayo pwedeng gamitin si prostate cancer, no? Especially pagka maaga pa, ang lagi nating sinasuggest dyan is either surgery or radiotherapy. Depende sa edad, sa lakas ng puso, yung sa ability na makayanan ang operation. Ang targeted therapy rin po ba applicable sa prostate cancer, Doc? Yes, oo. Sa ano yan, ano? Yung para, ang problema lang natin, ano? Yung mga, when we're talking about yung medical management, yung halimbawa, yung mga immunotherapy, yung mga kahit anong klaseng therapy, hindi natin sinasuggest yan for early cancer. Kasi ang ginagawa lang ng mga gamot na ito is pigilan ng paglala. Hindi nila kayang puksain ang cancer. So, ibig sabihin, pagka pagka iyan ang inumpisahan mo, for life ka na magagamot na pinapatulog mo lang yung cancer cells, hindi mo siya pinapatay. Okay. So, kaya nga, if the cancer is early, dapat definitive yung gagawin natin. Either we offer surgery or radiation. Kasi ang prostate cancer, mapapatayan ng radiation din. Ano naman po yung mga side effects ng gamutan, Doc, simula sa prostatitis, prostate enlargement at dito po sa prostate cancer ang maaaring i-expect or maranasan nga po ng pasyente? Yung prostatitis kasi matagal tayo magbibigay ng gamot eh. Although we are doing, we are killing the bad bacteria, minsan, pati yung good bacteria, napapatay natin. Okay. So, pwede sila magkaroon ng what we call yung super infection, yung opportunistic infection. Ito yung nagkakaroon ng ibang infection, yung lalo na yung mga yeast infection. So, biglang nagkakaroon ng ibang sintomas, tapos nung nakita, malamang dahil ito sa prolonged antibiotic use. So, bibigyan natin sila ng mga antifungal infection. Another gamutan, na for yung mga ibang mikrobyo. So, yun ang pinaka-common, ano? And then, of course, pag napalipat naman tayo doon sa enlargement of the prostate, ang pinaka-common na side effect is yung tinatawag natin na retrograde ejaculation. Which means? So, pagka sila umiinom nitong klase ng gamot, yung mga alpha blockers, yung pagka sila ay nag-ejaculate, pagka naging intimate sa asawa, nakikita, tapos nakaraos na, walang lumabas na similya. Okay. So, kasi yung similya, imbis na lumalabas sa ari, bumabalik papunta sa pantog. So, when they pee, sumasama sa ihi. Yan ang isa sa pinaka-common na na side effect pag ikaw ay umiinom ng gamot para pampaluwag ng daluyan ng ihi. May ginagawa rin po tayo dito, Doc, para, may ginagawa rin po tayong management dito to address that? Unfortunately, wala. The only way para mapigilan natin to is kung titigil tayo ng gamot. So, gaya nga ng sinasabi ko sa pasyente, ano ba ang gusto nyo? Lumalabas yung similya na hirap umihi? O maganda ang pag-ihi, walang similya? So, choose your battle. Isang bagay na hindi natin ma-help, Sa prostate cancer naman, Doc? Yan. Oo. Treatment lagi pag early prostate cancer, either surgery or radiation dahil ito ang definitive treatment. Kapag sinabi sa inyo ng doktor na gamot na lang tayo, ibig sabihin, hindi na natin makukuha lahat. Hindi na natin, too late na, masyado ng advance yung sakit, or
masyadong poor ang risk ng pasyente to undergo surgery kahit na radiation, or sobrang tanda na alam naman natin na gusto lang natin na gumanda ang quality ng buhay. So we do not offer any except yung gamutan. Yes. At ang prostate cancer or prostate problem in general, Doc, maaari nga rin po bang mag-lead sa iba pang karamdaman? Kasi kapag pinabayaan natin yung yung hirap tayong umihi, eventually bumabalik yung ihi sa kidney, sa bato. So, naapektuhan yung bato natin. Okay. So, yung ating creatinine, maaaring tumaas. Kaya, siyempre, pag patuloy na pagtaas ng creatinine, of course, maaaring magdulot ito ng pangangailangan mag-dialysis. Sa madaling salita, Doc, ano nga po ba ang halaga ng prostate cancer o ang prostate ng lalaki, kung bakit nga rin po dapat nating i-address itong mga problema sa prostata? Yung pinakasimple, hindi nyo naman kailangan mag-suffer sa pag-ihi. Kasi hindi natin kailangan tanggapin na palibas ang mga ninuno natin ay ganito ang naramdaman. Hindi naman ibig sabihin kailangan ganyan din ang maramdaman mo habang umiidad. Maraming mga bagay na pwede tayong gawin para ma-prevent ito. So, pagka ginawa natin ito, inalagaan natin ang prostate natin, pwede nating ma-solve ang problema ng UTI, ang paulit-ulit na infeksyon. Pwede nating ma-prevent ang pagkasira ng ating kidney kasi hindi naiipon ng ihi natin. At pwede natin sabihin sa asawa natin na pwede kang tumabi sa akin dahil hindi ako amoy ihi. Akala ko hindi ka maiistorbo sa pagising ko at ihi ako ng ihi. Oo. Well, isa pa yun, Pero yung iba kasi, di ba, yung tumutulo na lang yung ihi nila sa pantalon. So, amoy ihi sila. Yung self-care, madali namang magawa ng paraan to basta alagaan lang natin ang prostate natin. Okay. At ano nga po ba yung practical tips natin, Doc, para nga po makaiwas sa prostate problems? Of course, lifestyle change, very important, especially yung pag-inom natin ng tubig. So, tatansahin natin. Pagka halimbawa, matutulog na 4 hours before matulog, huwag ka na uminom. Pagka magbabiyahe ka, huwag kang uminom ng tubig. Tapos pag naiihi ka, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang mahiya, tumigil ka at umihi. Of course, huwag naman sa daan. Huwag ka naman sa badyo. Marami na naman tayong mga gas stations na pwede mong puntahan, no? Yung pagkain ng mga, yung tama, yung huwag ka naman kakain ng mga sobrang karne, sa mga prito, inihaw, tapos damihan mo ng pagkain ng mga kamatis. Actually, is helpful for the prostate, Pero yung kamatis, mas maganda yung luto. Hindi yung fresh. Yung cooked or processed tomato is better than the fresh one, no? Para lang naman mapanatili nating healthy or matulungan natin maging healthy ang ating prostate. Okay, sa ehersisyo, yung tamang timbang din ng kalalakihan, Doc, para nga po mas ma-achieve nila yung tamang kalusugan at syempre yung pangangalaga sa prostata. Yes, I agree very much. Ayan. Maraming salamat, Dr. Stephen. May mga gusto nga rin po ba tayong pasalamatan or batiin ngayong gabing ito? Of course, always thankful ako sa sa Makati Medical Center for allowing me to promote yung prostate awareness, prostate health. Pasensya na lamang kasi yung kanina pa namin sinusubukan yung background ng Makati Med. Kaya lang talagang hindi ako techie. Hindi ko malaman. Imagine na kunyari meron dito Makati Med dyan. Makati Med. Always grateful. And of course, sa ating media partners, talagang very thankful ako sa inyo dahil napakalaki ng role nyo in promoting health. You have no idea. Talagang, I am very grateful for all of you para meron kayong advocacy na ganito. Kasi yung mga iba natin, yung hard to reach places, yung mga ganon,
nararating nyo eh. Na hindi nararating ng mga doktor eh. It's one thing you need to realize na very thankful talaga kami sa inyo, our partners. Maraming salamat rin po sa inyong oras and of course sharing your expertise with us, Dr. Stephen Nazareth, ang ating urology specialist sa Makati Medical Center. And shout out regards nga rin daw po sa iyong batchmate mula kay Sir Eric Lucero, Doc Stephen. Thank you once again. Thank you. Maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about prostate problems. Muli, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan kung kayo naman po ay may iniindang karamdaman, ugaliin pong magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. And for other health concern, maaari nga rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Wednesday evening, samahan niyo po muli kami for 30 minutes at